Welcome to my channel again. My name is Michelle. So, nag-iisa ako dito sa bahay namin. Dito sa condo. Wala akong kasama. Kumusta kayong lahat? Alam niyo ba, gusto kong i-share sa inyo to. Yung, alam niyo ba nung nag-a-apply ako papunta dito sa Singapore? So, hindi ako nahirapan kasi ex-abroad na ako. Wala na akong mga requirements na kakailanganin kasi ex-abroad ka na nga, hindi mo na kailangan mag-training, hindi mo na kailangan na mag-OWA, mag-FIDOS. Diba sa Middle East ganun? Kompleto. So, nung pumunta ako dito, nag-apply ako dito, hindi ko na kinailangan yun ngayon kasi nga kompleto na rin ako. Ngayon, ang ano ko lang, ang sinagot ko lang nung papunta ako dito sa Singapore, nung nag-apply ako, is sarili ko yung sa medical, sarili ko yung sa parang balik manggagawa ba yung tawag. So, yun lang yung ano ko. Tapos yung sa pamasahe, mga gastos, mga expenses, yung mga, yung mong, ano ba, sarili mong pera. Tapos yung medical, dalawang beses ako ng medical. Yung medical kong una. So, 5 yata kasi ano lang naman yun. Tapos yung sa huling medical ko is 5K. So, sa akin lahat yun. Kaya, tapos yung deduction ko naman dito sa Singapore is 2 buwan. Kumbaga yung pag-practice nung work permit ko dito, yung basta yung mga requirements na kakailanganin ko as OFW, yun is babayaran ko sa ano ko. Kaya nga 2 buwan ang 2 buwan yung deduction ko. So, sa una kong amo is doon yung sa Simbawang. Yung una kong amo is worse. Hindi ako nakatagal doon. So, ilang buwan lang ako doon. Mga 2.5 buwan. Pero nabayaran ko yung deduction ko. Bayad ko naman. Ngayon, nung lumipat ako ng amo, another deduction. Oo, another deduction kasi nagpalit niya ako ng amo. Hindi ko naman natapos yung kontrata ko dun sa una kong amo. Nagka-problema ako dun sa babae, sa una kong amo. Kasi hindi kami magkasundo. Masyadong, ano yung babae? Masyadong, yun ba? Mahahalata mo naman kasi sa isang amo kung bakit ayaw ka niya as katulong niya. Hindi mo naman expected na gano'n na. May pagkasilosa. So, hindi niya kayang i-handle yung nangyayari dun sa loob ng bahay. Halos lahat nakikita niya, pinapakialaman niya. Siyempre sa trabaho, wala naman na yung sanang problemahin about sa akin doon sa trabaho ko. Dahil alam ko naman na yung ginagawa ko. Ang hindi ko lang ano doon kasi yung mga anak na may pagka-maldita, may pagka-bastos, gano'n. So, sila nga minumura. Yun ang hindi ko kayang itanggal dun sa mga bata. Hindi ko kayang manakit or pagalitan sila kasi katulong nga lang ako. So, ang gusto nila, lahat yun i-manage mo. Ano mo dun sa bata. Ituturo mo sa bata kung paano gumalang, kung paano ano nila, yung sa pagkain, paano sila alagaan. Ayaw nilang makinig sa akin. So, dapat, katulong ko, ikaw na na nangangaral dun sa mga bata. Parang ganun, bakit daw hindi ko gawin yun dun sa mga bata? Kumbaga yung, pangaralan mo sila, ituring mo sila ng anak. Oo, itinuturing ko ng anak. Kailangan doon, tulungan mo ako para makinig sa akin yung mga bata. Hindi, sarili ko nga daw. Ako daw yung kailangan mo gano'n. So, ang insiste pa doon, 2 buwan ko pa nga lang, hindi ako nalabas. Sabi ko gano'n, kung pwede akong pumunta sa market, bumili ako ng pagkain ko kasi nga ako, nagugutuman ako. Tapos, kontrol ang pagkain sa inyo. Hindi ko pa natagalan doon is yung among lalaki. Meron kasi siyang malikot ba? May pagkaano siya. Yung kumbaga parang, di ba bawal naman talaga yun yung chachansinan ka, ganyan. Yung amo kong lalaki, ganyan. So, hindi ko sinasabi dun sa babae. Pero sa agency, nagsundi ako. Sabi ko, hindi ako tatagal dito. Lahat ng galaw ko rito pinapakilaman. So,
Siyempre ako, parang wala akong isip. Hindi sa ginagawa ko. Marunong naman ako, hindi ko kaya kailangan turuan magluto. Hindi mo kailangan turuan maglinis. Ang hindi ko lang may handle na siya is yung mga bata. So, hindi ako nakatagal ko. Hindi, choice ko, lumipat ang mga amo. Halos 3 beses yata ako na pabalik-balik sa agency. Eh, ayaw ko na nga. Ayaw ko na nga sa kanila. Kahit pagpalikat-likat ako ng amo. Kung hindi naman kami magkasundo ng amo ko. Kaya choice ko na lumipat ng amo. Hindi, nagpalit ako. Sinwerte naman ako sa pangalawang amo. Hindi naman ako yung katulong na kailangang magbigay mo. Kumilos ka, gawin mo ito, linisin mo ito. Hindi. Lahat ng sulok-sulukan, hindi mo na kailangang turuan. Hindi mo kailangang pautusan. Alam ko naman yung gawain ko. Alam ko kung paano ko i-manage yung trabaho ko. Di ba sa atin naman, saka lang tayo, tawag ito. Diba, magpapahinga tayo. Kung alam na rin sa sarili natin na wala na tayong gagawin. Diba? Hindi naman tayo yung nagpapakita na, nakaupo ka. Wala ka nang ginagawa. Hindi naman tayo yung gano'n. May kusang ano naman tayo. So, minsan may mga amo din na nasa'yo lahat ng tiwala. Pero huwag natin abusuhin. Kasi yung iba sa atin, gano'n. Yung kabaitan ng amo, naabuso natin. Kaya, hindi tayo agad pagkakatiwalaan ng amo. So, bago tayo umupo, magpahinga, alam natin sa sarili natin, tapos na yung trabaho natin. Kagaya ngayon, wala yung mga amo ko. At least, tapos na yung trabaho ko. Kung gusto nilang ulit-ulitin nililinis ko, pwede naman. Titipid nga sila sa kuryente, titipid sa tubig, sa mga gamit sa paglilinis. Kung yung nilinis mo kahapon is malinis ka rin naman hanggang ngayon, huwag mo nang linisin para makatipid ka. Ganun yung ginagawa ko, guys. Saka ako kung nag-apply ako dito sa abroad, hindi ako yung 1 buwan, 3 buwan, bago makahanap ng amo, hindi. Mga 5 days lang ganyan, or 1 week, yan, makakahanap na agad ako ng amo. May amo na agad ako. Hindi ako yung inaabot ng 3 buwan, ganyan. Hindi. So, awa naman ng Diyos. Pag nakausap na ako ng employer, okay na. Kumbaga, gusto na nila ako. Sige na. Hindi na sila another choices yung susubok uli ng iba, hindi na sus. Yun, mula nung makakuha ko ng pangalawang amo ko dito, nagtuloy-tuloy na yun. Kaya lang yung alaga ko is pass away na siya. So, umuwi muna ako ng Pilipinas noon, last year, January. So, ang sabi naman ng asawa niya, kahit hindi na ako bumalik sa kanila. Sayang nga lang, hindi ako nakabalik sa kanila. Pero ang babait sana nila. Bira na yung aming bago. Wala nga lang akong day off na yun. Kasi nga, bedridden yung anak ko. So, okay lang sa akin. Ang importante, nakakalabas pa rin ako. Kumakain kami sa labas. Nakakabili pa rin ako ng mga kailangan ko. Kasama ko sila. Kasama ko nga lang sila. Nakatipid-tipid ako nun sa mga gastusin kasi sila bumibili ng body soap, shampoo ko, kailangan ko, yung mga daily needs, sagot nila yun. So, nakatipid-tipid ako ng gastusin kahit wala akong day off. Ang pinaka-ano ko nga lang nun, nakakalabas ako kapag nagpapadala ako ng pera or pupunta kami sa mga restaurant, kakain ko, sinasama nila ako. Sila yung pamilya nun. Baga ikaw nakatulong, pamilya ko sa kanila. Hindi tayo iba-iba. So, siguro, sabi ko gano'n, sana makahanap pa ako ng gano'n. Tapos, bumalik ako dito by July. Cancer patient naman yung alaga ko. And,
Hindi naman nila sinabi sa akin na cancer patient. And then, 2 linggo na lang ang buhay niya dito sa mundo. Hindi nila ako hindi naman nila ako in-inform na gano'n na ganito na lang yun. Sana kung nalaman ko agad na gano'n is siyempre hindi ko uuuman yung trabaho ko kasi siyempre hindi ko matatapos yung kontrata ko kung hindi naman nila, siyempre ako hindi naman na ako magtatanong na anong sakit niya, ganito, ganun. Sinabi nila kasi na kailangan mo siya tulungan tumayo, paliguan mo siya, dalhin siya sa CR, magmo-moving ka naman siya, sabi nilang gano'n. Pero nung dumating ako doon, hindi na pala kahit yung siya na ang magsubo sa sarili niya, hindi naman na pala niya kaya. So, 2 linggo na lang yung 2 linggo na lang nga yung itinagal na doon. After 2 weeks na yun, wala na. Bumigay na siya. Nakakasira na siya trata. So, ngayon, ito na nga napunta ako dito sa bago kung ano. Okay naman ako dito ngayon. Mabait naman sila. Ikaw na ang mag-a-adjust kasi nakatulong. Ikaw ang mag-a-adjust sa mga ugali nila. Kasi yung mga matatanda, di ba, nagkakaroon sila ng dementia, nag-uulyanin sila. Mahalin mo rin sila na parang sarili mong magulang. Ganun yung ginagawa ko dito guys sa kanila. Ikaw na yung mag-adjust. Ikaw na yung magpakababa. Kasi nga, gusto mo yung trabaho niya. So, ito yung trabaho na pinasok mo. Panindigan mo na. Ganun yung... So, ako naman, kaya ko naman i-handle yung ugali ko. Yung ugali ng matandang babae. Yung kaya ko naman siya na ma-manage ko naman siya. Kung ikaw, yung may mabuting puso, iturin mo siyang ina na parang pinapagalitan. Di ba yung nanay natin pinapagalitan tayo pag may mamali tayo? So, ganun din kita sa kanila. Manage mo yung sarili mo para sa kanila. Trabaho tayo ng mabuti. Kung ano yung binibigay nilang atin, bigyan natin ng magandang feedback, di ba? Para makatagal tayo sa kanila. Hindi yun. I hope na matapos ko itong kontrata natin. Matapos ako ng kontrata sa kanila. Magpapasalamat din ako kay Lord kasi sa mga araw na andito tayo sa malayo, hindi na tayo pinapabayaan. Nagabayan na tayo natin. So, super thankful pa rin ako. Maganda naman yung trabaho ko. Okay naman. So, yun guys. I hope na na-share ko sa inyo yung ano ko, yung mga karanasan ko rito. Unti-unti ko na-share. Sana huwag nating abusuhin yung mabubuting amo. Bigyan din natin sila ng magandang feedback. So, yun lang guys. May i-share ko sa inyo sa mga susunod pang video. Thank you guys. Salamat. Sana mag-iingat tayong lang dito sa Singapore. Thank you. Bye-bye sa mga nag-follow sa akin or nag-subscribe.